Okay, ja, minasang lesson 6 tayo. Anata wa tabako o suimasu ka? Minasang. Anata wa tabako o suimasu ka? Ja, minasang ito. Sumimasen. Translate mo na. Do you smoke So, cigarette? ibig sabihin nito. Okay, do you smoke cigarette or naninigarilyo ka ba? Okay? Kasi nga tabako o suimasu, di ba? Smoke cigarette yan. So, ito, anong klaseng question to minasang? Confirmative question. Tama? So, syempre, kung naninigarilyo kayo, paano sabihin pag naninigarilyo kayo? Hi. Syempre, pag naninigarilyo kayo, sagot yan, hi. Then, yung verb na lang minasang, hi, suimasu. Ibig sabihin yan, hi, suimasu minasang, opo, naninigarilyo po ako. Okay? Paano naman pag hindi, minasang? Iye, sumimasen. Ay, iye. Then, syempre, kailangan i-negative lang natin yung verb, yung mas. Alam naman natin ang negative ng mas minasang is si masen minasang. Ha? So, iye, soy, masen. Yes, kasi hindi po ako na ninigarilyo. I don't smoke. Okay? Tadya po minasang? Hi. Okay. Yeah, next. May asa shinbun o yomimasu ka? May asa shinbun o yomimasu ka? Every morning. Every morning, do you read newspaper? So, di ba, shinbun. May asa every morning, shinbun. Newspaper, yomimasu, to read. Okay, then, may question marker, yung tatanong niya sana, every morning, nagbabasa ka ba ng newspaper? So, confirmative question pa din siya minasang. Dahil ba? Siyempre, pag nagbabasa ka, hi. Copy yung verb, hi, yomimasu. So, ano ibig sabihin ng hi, yomimasu minasang? Opo, nagbabasa. Opo, nagbabasa po. Okay? Then, siyempre, for example, hindi kayo nagbabasa minasang, ano yung lalagay? Iye. Yomimasen. Ay, iye, yomimasen. Hindi po ako nagbabasa. Dahil po minasang? Hi. Ganoon lang naman yan. Okay? Next, dito. Kesa, nani o nomimashita ka? Kesa, nani o nomimashita ka? This morning. Ano yung kesa minasang? This morning, di ba? Kaninang umaga. Then ang kesa is past tense na yan. Kaya napansin nyo, nani o nomimashita ka? Okay? Ano ang ininom mo kaninang umaga? This morning. Dahil po minasang, so past tense yung verb din natin kasi naka-past tense yung adverb of time natin, di ba? Okay? So, tinatanong dito kung ano yung ininom. So, syempre, interrogative question yan, di ba? So, mapalitan yung interrogative na nani ng kung ano ang ininom nyo. So, for example, uminom ako ng coffee. Kohi o nomimashita. Kohi o nomimashita. Okay, so pag ganitong interrogative question minasang, kung past tense yung tanong, kailangan past tense yung sagot nyo. Nagyawales ka minasang, kailangan nomimashita. Okay, for example, uminom ako ng gatas. Paano sabihin sa Nihongo yung minasang? Okay, gatas is gyunyu, di ba? Gyunyu o. Then, syempre yung verb, nomimashita. Nadyo ba minasang? Uminom ako ng gatas. So, paano naman sabihin na, Sensei, paano sabihin na wala po akong ininom kahit ano? Anong gagawin natin minasang pag, ang ilalagay nyo pag ano? O gusto nyo sabihin is, wala kayong ininom. For example, kayo ng umaga, hindi kayo uminom ng kahit ano. Siyempre, yung interrogative natin na nani minasang, lalagyan nyo lang ng mo. So, yung o, palitan nyo ng mo minasang. So, nani mo. Nomi masen deshita. So, siyempre, pag nagnani mo tayo minasang, pag nagmo tayo dito, automatic kailangan naka-negative yung verb natin. Okay? So, yung nomimas minasang, nomimasen.
Since past tense minsan kayo ng umaga yon, kailangan i-past tense din natin, past negative. Kaya nga naging nani mo nomimasen deshita. Okay? Wala akong inom kahit Daijoubu po minasang. Hi. Okay. Nani mo ha? So, punta tayo sa next. So, interrogative question na tumiyasan kayo na ha? Sige. Ashita, nani o shimasu ka? Ashita, nani o shimasu ka? Okay, bukas, ano ang gagawin mo? So, dito minasang, tinatanong ko anong gagawin mo bukas, di ba? So, pag sinabing nani o shimasu ka, anong gagawin mo bukas, so dito pwede mong isagot kahit anong Daijoubu? Kasi ito yung general na pantanong minasang kung anong gagawin nyo. Daijoubu desu ka? Hindi lang, baka mamaya sagot yung lahat, may shimas lang. Hindi. Any verbs dito minasang. Daijoubu? So, for example, bukas pupunta ako ng SM. Paano sabihin yan? SM. Ashita, SM ikimasu. So, okay lang din gamitin natin sila ikimasu. Kasi action naman to, di ba? Verb din naman. Daijoubu? Hi. For example, mag-aaral ako ng Nihongo bukas. Nihongo, benkyo. Nihongo ay benkyo shimasu. Daijoubu minasang, mag-aaral ako ng Nihongo. So, lahat ng verb pwede dyan minasang ha? Yung mga action verbs natin. Daijoubu? Okay? Nani o shimasu. So, since nani o shimasu, di ba? Present pa lang yan, future pa lang yan, di ba? Mangyayari pa lang. Tingnan yung adverb of time natin, ashita din. So, dapat yung verb natin naka-must form lang, okay? Future tense lang tayo, minasang. Daijoubu? Okay, next question. Kino, nani o shimashita ka? Kino, nani o shimashita ka? Kahapon, anong ginawa mo? Kahapon, ano ang ginawa mo? So, kanina, nani o shimasu ka. Ngayon naman, nani o shimashita ka. Ang tinatanong kung ano yung ginawa mo. Ito naman, yung tapos na minasang, naka-past tense na kasi. Daijoubu? Naka-past tense na. Tingnan yung adverb of time, past tense din. So, syempre, pag past tense ang ating tanong, kailangan yung sagot naka-past tense din. Okay? Kino, nani o shimashita ka? Kesel-san, kino, nani o shimashita ka? Kahapon, anong ginawa mo? Kanka ko na drama ni Mas. Koku no drama. Drama o mimashita. So, kailangan past tense yung verb. So, ang ibig sabihin nito ay nanood ng Korean drama. Okay? Daijoubu minasang? Hi. For example, paano sabihin na kung tanong na anong ginawa mo kahapon, gumawa po ako ng assignment. Paano sabihin niyo minasang? Gumawa po ako ng assignment. Shukodai o shimashita. Ay, shukodai o shimashita. So, pag sabihin na naggawa ng assignment, minasang, shimashita yung verb natin. Daijoubu? To do assignment yan. Okay? Okay, next. Sa Rokubang minasang. Itsumo doko de hirogohan no tabemasu ka? Itsumo doko de hirogohan no tabemasu ka? So, itsumo, anong itsumo minasang? Always, di ba? Always. Then, doko de, where? Tama? Where? So, saan ka kumakain? Saan ka kumakain ng lunch palagi? Daijoubu minasang? Lunch. Hi. Dokode, di ba? Siyempre, pag nakita yung dokode dyan with verb minasang sa question natin, nahanap yung place of action. Tama? Ay. Siyempre, pag sasagutan nyo minasang, place de lagi yan. Place de Iye de okay? hirogohan no tabemasu. For example yun, lagi po akong kumakain sa bahay. So, iye de tabemasu. Okay? Daijoubu kami asang. So, syempre, huwag kakalimutan yung particle natin sa place of action.
Daijoubu minasan. はい。 Ie de ochi de tabemasu. Okay? Para masabihin na lagi pong kumakain sa canteen, dining hall. 食堂。はい。食堂で食べます。食堂で、食べます。はい。食堂で食べます。大丈夫皆さん? So, huwag kakalimutan yung particle din natin minasan ha para dun sa ating place of action minasan. Okay? はい。 Okay, next. Number 7 tayo. Kesa, nani o tabemashita ka? This morning, anong Kaninang kinain? umaga, Ay, ano ang kinain kaninang mo? umaga, ano yung kinain mo? For example, parang sabihin niya na kaninang umaga, kumain ako ng itlog at tinapay. So, parang sa Nihongo yun minasang? Tamago. Tamago. Pan o tabemashita. Ay, to. Ay, yung tinapay minasang? Pan. Pan. Ay, pan. Pan. Siyempre, o tabe. O tabe. So, siyempre, past tense pa din minasang. Okay? And, tamago to, pan o tabemashita. Kumain ako ng itlog at tinapay. Daijoubu minasang? So, huwag kakalimutan na since past tense yung tanong, kailangan past tense din yung sagot nyo. Okay? Minsan kasi nakakalimutan. Mashita yung tanong, nagiging must dito. Okay? Pakinggan mabuti minasang ha. Next. Doko de tabemashita ka? Doko de tabemashita ka? Saan ka nakain? Saan ka kumain? For example, ang follow-up question na lang ito minasang. Doko de tabemashita ka? Diba kanina, anong kinain mo kayo ng umaga? Then, doko de tabemashita ka? Follow-up question ni number 7 to minasang. So, doko de, ano ibig sabihin ng doko de? Saan? Saan, di ba? Where? Or tinatanong dito kung saan yung place of action nyo. Since tabemasu yung verb natin, tinatanong dyan kung saan tayo kumain. Okay? Saan ba kayo kumain, minasang? Sa bahay. Pa rin. So, restaurant na lang para iba naman. Para sabihin na kumain po ako sa restaurant. 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 De. Tabemasu. Diba? Para social naman. Kumain ng itlog at tinapay sa restaurant. Okay? Tabemashita. Medyo po minasang. Sorry. Tabemashita. Okay? Next, minasang. So, dito, 一緒に東京へ行きませんか? 一緒に東京へ行きませんか? Let's go. Dito, minasang. So, anong pattern ulit to? Masen ka? Ito yung politely inviting. Inviting. Minasang. Hi. Nag-i-invite to. Politely inviting to, ha? Okay. So, syempre, ano ba yung issue ni together, di ba? So, nag-i-invite na. Together. Ay, kung gusto mong pumunta sa Tokyo na kasama siya. Okay? Tokyo. So dito, ano ba yung pagsagot minasang sa ikimasen? For example, gusto mo. So madaming way ng pagsagot sa masen ka minasang, ha? Diba? Pwedeng sabihin na ikimasyo. Gusto rin, ikimasyo. Ano yung ikimasyo minasang? Yes, let's go. Mga ganyan minasang, pwede yan. Or pwede rin na, ides ne, ikimasyo. Ano yung ibig sabihin ng ides ne? That's good. Ano, That's yung good, para siyang okay? it's good, oo. That's good or nice idea, parang ganyan minasang yung ibig sabihin ng ides na dyan, ha? Ikimasyo. Daijoubu minasang? Okay. Then, syempre, paano naman kapag syempre, di ba, pag in-invite kayo, paano naman pag mag-decline tayo minasang? Choto. Sumimasen. Sumimasen. Choto. Okay? Pag ito minasang, ito yung politely declining tayo dito minasang. Okay, mashita ka? Hi. Ayan. Then,
sumimasen choto. Then, dito minasang, for example, nung invite kayo, nagkataon lang na hindi kayo pwede. Kaya ba? Pwedeng isagot dito. Then, pwedeng i-follow up minasang yung mata kondo onegaishimasu. So, mata kondo onegaishimasu. Some other time, please na lang yan. Okay, kung sa atin yan, no, pag sabi mo sumimasen choto, sorry, hindi ako pwedeng yun. Ibig sabihin, next time na lang ang ibig sabihin niya minasang. Medyo ba ka? Para at least yung kausap, yung nag-invite sa inyo minasang, para hindi na masyadong mali-disappoint. At least maintindihan niya na hindi ka lang pwede. Then, nagsasabi ka din naman na next time na lang ulit. Medyo ba ka minasang? Yun. Para next time, i-invite pa rin naman kayo. Okay? So, yung masend ka minasang ha, kung paano mag-invite, verb stem, masend ka. Medyo ba minasang? Right. Yun. So, mayroon pa tayong isang pang-invite. Kung yung ikimaseng ka, medyo polite pa yan, di ba? Polite inviting. Then, meron din tayo yung masyo. So, yung masyo dito, minasang is, pwede rin namang pang-invite yan. Positively inviting naman yan. So, doon, kumbaga ano ba yung ibig sabihin ng masyo, minasang? Yung verb stem masyo natin. Let's, di ba? Let's do. Let's do. So, dito, Okay. Since sabi natin positively inviting, di ba? Kumbaga, hindi mo naman tinatanong kung ayaw o gusto ba ni listener natin yung ini-invite nyo. Okay? Kasi dito, gagamitin mo lang pagsigurado kang papayag siya minasang. Dayo, das ka? Okay? Hi. Yan. So, dun lang yung lesson. Anong lesson to? Lesson 6, tama? Ay practicein lang minasang ha, practicein lang. So, syempre, practicein yung mga question na yan. Pwedeng mag-try kayo na mag-question. Then, sagutan nyo minasang. So, yung mga pattern din na nagamit dyan, syempre, i-review nyo din minasang. Okay?